Huwag na huwag kang makikipagtalik sa ex mo. Ex mo na nga eh. Hindi porket ginagawa nyo ito noon ay pwede nyo pa rin gawin yan hanggang ngayon. Ang sex po ay isang sagradong bagay. Hindi po ito isang habit na kapag gusto mong gawin, ay pwede mong gawin kahit kanino. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga iba po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Isama nyo na rin po ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about sex you must not have. Dapat hindi mo to dinanas, dapat hindi mo to maranasan. At wag na wag mong susubukin na makipagtalik sa ganitong klase ng tao. Naniniwala po ako na ang pakikipagtalik, ito ay galing sa taas. Ito ay niregalo sa atin. Created niya ito para magamit natin ito sa mga taong mahal natin, especially sa mag-asawa, para mag-create o magparami. Hindi create ng Panginoon ito para lang gawin natin itong laro. Hindi mo dapat basta-basta ibinibigay ito kung kani-kanino. Lalo na sa mga number 1, wag na wag kang makikipagtalik sa isang married man. Anuman ang promise niya sa'yo, anuman yung mga effort na ginagawa niya sa'yo, pigilan mo yung sarili mo. Never ever try na subukang ibigay sa kanya ang sarili mo. Kung naibigay mo naman na, ngayong alam mo na, huwag mo nang uulitin. Ang isang married man, kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila doon sa kanilang mga wives, talagang maghahanap yan sa iba. Huwag na huwag mong hahayaan na ikaw yung maging comfort ng married man na ito dahil sa oras na hindi mo na maibigay yung sex na pangangailangan niya, iiwan ka niyan at maghahanap yan ng ibang babae na kung saan pwede niya uling makuha ng ganung kadali. Subukan mong wag na makipagtalik dyan. Ewan ko na lang kung magstay pa yan sa'yo. Hindi ka lang nagkakasala sa sarili mo, sa mata ng tao, at sigit sa lahat, sa mata ng nasa taas. Number 2, wag na wag kang makikipagtalik sa boss mo. Don't cheat where you eat. Pwede niya kasing gamitin sa'yo yan bilang weakness mo. At pwede niya rin gamitin yan para matalian ka niya sa leeg mo. At kung sakali namang hinaharas ka niya, mag-resign ka sa trabahong yan at maghanap ka ng ibang trabaho na malayo sa kanya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 3, wag na wag kang makikipagtalik sa isang married woman. Eho lang din yan kung nakipagtalik ka sa married man. Wala nang maraming paliwanag dito. From the word married, meaning panandalian, meaning tawag lang ng kalamnan kung bakit gusto mong makipagtalik dito. Kung masyado ka nang na-attach sa isang married woman dahil palagi kayong nag-uusap, palagi kayong nag-chat, better to break up the closeness or kung ano paman yung tawag nyo dyan. Hindi lang sarili mo ang nasisira mo, but yung pamilya ng babaeng ito. Another thing, wag na wag kang makikipagtalik doon sa mga taong nagsisilbi sa Diyos. Ano tong mga to? Pastor. At ganun din po ang mga pare or mentor. Kayo po ay itinalaga para maging tauhan ng Panginoon. So, kung hindi mo asawa yan, wag na wag kang makikipagtalik. Never take advantage of God's people, whatever happen. No matter what. Another thing, wag na wag kang makikipagtalik sa mga professors mo, sa mga teachers mo para lang magkaroon ka ng magandang grade. Wag na wag mong susubukan yan. Pwede niyang gamitin sa yan para ma-manipulate ka. And vice versa yan. Bilang isang professor, bilang isang lecturer, wag samantalahin yung pangangailangan o kahinaan ng isang estudyante. Marami akong nababalitaan na ganyan, na dahil lang sa grades, pumapatol sila o humihingi sila ng
special treatment kapalit ng grades nila. Another thing, huwag kang makikipagtalik doon sa mga kliyente mo. Kung isa kang agent, kung isa kang marketer, huwag kang makipagtalik doon sa mga prospective client mo para lang ma-meet mo yung official target mo. Never do that. Another thing, huwag na huwag kang makikipagtalik sa kaibigan mo, lalo na kung matalik mo itong kaibigan. Please, save the friendship. Another thing, huwag na huwag kang makikipagtalik sa ex mo. Ex mo na nga eh. Bakit ka pa makikipagtalik? Hindi porket ginagawa nyo ito noon ay pwede nyo pa rin gawin yan hanggang ngayon. Ang sex po ay isang sagradong bagay. Hindi po ito isang habit na kapag gusto mong gawin or naramdaman mo ay pwede mong gawin kahit kanino. Pwede mong gawin doon sa taong available na makipag-sex sa'yo. Hindi po ganito yan. Ang sex ay isang regalo galing sa kanya na dapat ginagamit natin sa tamang tao. Yan yung kasama mo ngayon, yung asawa mo ngayon. It's a responsibility para sa husband and wife na pagsaluhan nila ito. Kaya iwasan mong makipagtalik sa mga klase ng taong na pag-usapan natin dito. So yun lamang guys ang video natin for today. At kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!